Alam niyo ho mga kababayan, nung panahon ng eleksyon nga, 2025 ho, election, 'no? Talagang inisa-isa niya yung mga nagpapatawag sa kanila doon sa, Quadcom, inisa-isa niya yung mga congressman, si Abante, si Joel Chua, sila Beatrix Luistro, pinuntahan niya, yung mga ano niyan, mga lugar niyan para sirain po yung mga congressman na yun. Ngayon ho, mga kababayan, yung pag-a-announce ng Vice Presidente, alam naman ho natin, 'di ba? Nung 2025, talaga namang lumagpas, halos two-third nga ho, yung mga congressman na lumagda po o pumirma ho, 'di ba? Doon sa impeachment ng Vice Presidente, mga bossing, 'no? So ngayon, yung pag-a-announce ng Vice Presidente, may ilang mga, naiisip akong dahilan kung bakit nag-announce at kung bakit pakawala nung mga gano'ng salita si Vice Presidente. Unang-una ho, mga kababayan, eh, para nga naman meron siyang maidadahilan ho, mga bossing, kapagka eto na, niraratrat na at talagang pinapaulanan na ho ng impeachment ang Vice Presidente. Kasi ho, mga bossing, um, simulat sa pool naman ano sinasabi nila? Pinupulitika kami, pinupulitika ako. Gano'n at gano'n lang po yung, idinadahilan nila, eh. Biruin mo sasabihin merong, Mary Grace Piatos, merong Kokoy Villamin na nanggaling sa Office of the Vice President at sa Department of Education na ipinasa dun sa COA, sa kanila ho galing, pero ang sasabihin, pinupulitika po ako. Kaya po nila ginagawa sa akin 'yan kasi po, ako po ang pinakamalakas na kandidato sa 2028, paulit-ulit lang ho. 'Yun yung isa sa nakikita ko kung bakit ho, maaga na nag-announce na siya ay tatakbo sa 2028 upang gamitin 'yon. O 'yan tignan niyo, ang ginagawa nila nag-announce lang ako na tatakbo ako ng 2028 election, tinadtad na nila ako ng impeachment. Bakit hindi ho tatadtadin? Yung nung isang araw pang-apat na impeachment yung pumasok, bakit hindi ho? Mga kababayan hanggang ngayon po wala naman silang naibdedepensa, eh. Hanggang ngayon po wala naman po silang nasasagot doon sa mga impeachment na yon, 'di ba? Pangalawa, eto naniniwala ako dito sa sinasabi ni Congressman Lawrence Defensor. Inaalam nila kung sino yung mga, titiwalag na o kung sino yung mga matatakot na mga congressman sa kanila, mga kababayan. Kumbaga, para bang tatakbo ako sa 2028 election. Kaya kung ikaw, isa ka sa boboto, yari ka. Gano'n 'yun, eh. Kung ikaw, isa ka sa, um, lalagda para sa impeachment ko, yari ka pagdating ng 2028. Ngayon iisipin baka yung ibang mga congressman na mga kasamahan ko na dati, mga lumagda, baka hindi na lang din ako lalagda, gano'n, 'no? Pang-chill, para medyo kabahan ho yung mga dating mga congressman. Para naman sa akin, doon sa mga congressman na dati lumagda tapos biglang magba-back out, duwag kayo, 'di ba? Kasi dati ang tatapang ho mga kababayan, eh. Ang sinasabi, eto ganito po kadami yung ebidensya kay Vice Presidente, ganito, ganyan. Tapos ini-explain pa, eh. Tapos biglang sasabihin, "Ay hindi na, dahil lang doon sa political career." O baka kinakabahan. Ang layo ng ano niyo, ang layo niyo kay Jam Magno. Si Jam Magno ayan, talagang rektahan yung mga sinasabi, talagang, rektahan yung mga salita niya kay Sara Duterte, 'di ba? O eto, sabi din ni Lawrence Defensor, ang announcement ng Vice President ay posturing yun para magkaalaman kung sino ang mga kakampi niya at mga hindi niya kakampi sa Kongreso daw ho. Correct. Tsaka panakot na din ho doon sa ibang mga congressman. Pampangatog ng tuhod ho doon sa ibang mga congressman ho, mga bossing. Sabi dito ni Lawrence, defensor, sa ngayon walang one-third na mag-e-endorse ng impeachment complaint. Eh, bakit biglang umurong ang inyong mga yagbols?
Alam niyo kung bakit din ginawa ng kampo ni Vice Presidente yung ganyan para takutin yung mga congressman? Kasi ho alam nila na kapagka sumampa mismo doon sa, Senado, ito pong, impeachment, alam nila na si Soto gagawin ho yung tama. Alam nila na si, Senate President ay susundin po kung ano yung nakasulat o nakasaad sa konstitusyon ng Pilipinas. Kaya takot na takot sila at gusto nila na, sa baba pa lang, sa Kongreso pa lang, kabahan na yung mga congressman at hindi na umabot sa 1/3 yung mga congressman na lalagda para dun sa impeachment niya. 'Di ho ba? Yun lang ho yun, mga kababayan. Kinakabahan sila. Bakit? Wala silang pangdepensa. Mahina yung depensa nila. Kaya nga 'di ba, oh, kung ako ang lalagay sa posisyon niyan, miski kayo kung kayo ang lumagay sa posisyon sa kampo ni Vice Presidente. 'Pag alam niyo na nasa tama at nasa katotohanan kayo, eh, ang gagawin niyo mga bossing, kayo pa ang ano, magmamadali, kayo pa ang magsasabi, "Halika na, umpisahan na natin 'to agad-agad 'no. Ayaw naming mabibitin kasi gusto namin matanggal na yung stress sa aming utak." Ganyan ho, mga kababayan. Pero sila, wala. Puro udlot lang po ang ginagawa. Puro gano'n lang po. Oh, walang sinasagot patungkol sa impeachment. Walang walang kahit ano patungkol sa impeachment. Ang gagawin nila, iba yung isasagot nila. Pinupulitika lang ako, gano'n. Which is naririnig ho natin, mga bossing, 'di ba? Naririnig natin. Para doon sa mga congressman na magba-back out. No, o kaya kayo na mga botante, "Kong," sabihin mo, "Kong, nakita kita dati pumirma ka para dun sa impeachment, eh. Ano ang dahilan mo kung bakit ka hindi pumirma ngayon at nag-back out ka? Eh, samantalang ang sinasabi niyo dati, eh, madami kayong ebidensya versus kay Sara Duterte." Tanungin niyo. Pagka hindi makasagot, eh, bawiin niyo o wag niyo iboto, 'di ba? Ganun lang naman yun. Sabi ni Legaspi, Ombudsman mukhang mabagal, dapat asikasuhin ang impeachment ni Sara. Sabi ni Sir Romy Escalera Brothers, tandaan ang mga senador at congressman na haharang sa impeachment ni Sara, sabi ni Sir Romy. Hmm. Paano maging presidente si Sara? DepEd lang, hindi kayang pamahalaan. Paano pagka-presidente? Sabi ni Sir Renato Gonzales, VP office nga, hindi niya kayang gampanan bilang VP. Pagka-presidente pa kaya? Totoo, mga bossing, 'di ba? May mga takot na 'to. Kabado na ho itong mga ito, 'di ba, Ma'am Jenny Ramos? Hmm. Alam niyo ho, mga kababayan, isa sa nakikita ko na, dahilan kung bakit ko nasasabi na kabado na ho sila, eh, yung biruin mo isisiksik o isasaksak nila yung kanilang sarili doon sa mga taong alam naman nila na talagang hindi uubra sa kanila at talagang hindi sila sasamahan, mga bossing.